Good morning guys, and it's Thursday. Sobrang ganda ng panahon ngayon, 11 lang. Yan, ang aming garden. Kailangang madamuhan. Sobrang daming nabakante tsaka mga damo-damo na. So kailangan ng ayusin. Siya nga pala, dapat may pasok ako ngayon, kaya lang meron tayong emergency kahapon. So malaking yan, may emergency din dito, sunog. Malapit lang kasi yung ano namin sa fire station. So laging yan, maririnig mo nga yan kasi may mga emergency, di ba? So may personal emergency din kami kahapon. Medyo masamang balita kasi syempre tungkol sa family na naman. Problema na naman syempre. Alam naman natin tumatanda na si Mami. Medyo malaking dagok na naman sa kanyang health issues. Nakakatuwa lang tong flower bed. Parang flower bed namin nagbubulaklak na may mga bumblebee na. Ayan. Ganyan ang buhay eh. Tayo nyo nung winter, patay lahat. Or dormant lahat. Ngayon, spring, lahat nagmamadali para makagather na mga pagkain at kung ano-ano pa para sa darating na winter. Ganyan din talaga, parang tao rin. Yung mga pangangailangan tayo sa buhay. Mami, 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 me, narinig mo ako? Naririnig mo ako? Ha? Ay, narinig mo ako? Ha? Oo, narinig ako na sumagot eh. Good evening guys. Ayan. Ay, naka. Nandito nag-aabang ng mga balita sa bahay sa Pilipinas. Yan nga. Na-mention mo naman na ata ngayon sa kanila. Medyo yung tungkol kay Mami na kahapon sinugod siya ni Ninya sa Veterans Hospital kasi second day ba? Parang gano'n Second day na may ubo. Ubo na hindi naman siya nilalagnat, hindi rin daw giniginaw. Pero nung kalaunan parang na nga, nilalagnat na. Tapos giniginaw, tapos nag-message si Ninya, sabi niya, kuya, dati daling ko na sa emergency. Si Mami kasi hindi nawawala yung ubo, tapos Magaga pa yan bago pa kami matulog nun. bumababa yung niya, oxygen level niya kasi may oximeter nga si Ninya. So ayun, buti na lang yung mga angels niya, sila Kia at si Elsan, Minomonitor nila yung ni lagi, Mami. Yung vital signs, yung blood pressure, oximeter, temperature. So everyday yun, kada shift nila or ilang beses ba? Ilang beses sa isang shift, hindi lang isa yata. Inaano nila yun, nilalagay nila. So nakikita nila. Pero nung time na yun, kumakain pa si Mami, magaga pa. Kumakain pa Tapos maya-maya, yun nga. Hindi na siya nagre-response Ano pa yun, prior to doon sa hindi siya kumikibo, ano pa yun? Nagsabi na si Nina na ipapacheck up nga niya. Gusto niya pa-check up. Sabi ko, sige, di pa-check up mo. Pero, ayun nga, actually, meron daw, si Ninya rin may appointment yata. May lakad, hindi natuloy. Hindi natuloy. Buti na nga lang at na-cancel at dinala niya sa Veterans Hospital. Kasi kung wala siya by that time, kung nahuli-huli lang ng konti yung punta,
Yun nga, sobrang delikado raw nung ano niya, nung anong klaseng ano yun, pneumonia? Aspiration Aspiration pneumonia. pneumonia. Kasi daw ano, yung cause ng parang acid reflux yata, Yung no? ano siya, yung pag naso ka, tapos syempre Yung, alam niya naman si mami pagka ano, hindi niya nasuka siya hindi niya mailabas lahat. yung may May di ba? nalunok Kahit siya. naman yung mga normal na tao, di ba? Minsan pag nasusuka, parang, Yung, parang may burn dito sa lalamunan. Parang ganun nangyari. May konting pumunta yata sa ano niya, sa sa lungs lungs niya. niya. Plus yun nga, dami may plema nga sa lungs kasi nga hindi naman niya mailabas na yung plema niya. Hindi maiubo. So, nangyari yung pumasok na ano niya, yung mga particles doon sa baga, Nag-infect. nagkaroon ng infection. Kaya nga sabi, buti na lang na idala right away. Kaya thankful din kami sa mga caregiver ni Mamix talagang ano. Tsaka doon sa kakilalang doktor nila niya na ano, Tawag lang yun every time. ano yun lang specialist yun, ano? Every time tatawag. Pero nung ano nga, natulog na kami nung gabi, 12 something na yun Nakatulog na eh. Nagulantang ako sa ring ng telepono ko kasi malakas yung volume ng phone ko. Yung pala Kasi si Jermaine. Pala si Jermaine. Kasi nakapatay yung mga wifi namin, tumatawag pala si Ninya. Hindi namin na, kaya kay Jermaine siya tumawag. Nagulat din ako. Kinabahan na agad ako na nung nagising ako. Parang Ganong alanganing oras alanganin. Sabi ko, ano kaya nangyari? Naisip ko agad si Mami. Tapos, ayun nga, pinapasok na si Jermaine. Sabi, tumatawag si Tita. Tapos, ayun, sabi ni Ninya, Kuya, ate, iano namin. Iano lang namin kayo na, kumbaga yung advice namin, yung decision namin pare-pareho, di ba? para pag-usapan kasi hindi pwedeng, kumbaga, isa lang Isa lang magde-decide. magde-decide. Sabi niya, Kuya, yung advice ng doktor is intubate na. Oo. Sabi ko, bakit ganun? Bakit intubate ka agad? Di ba responsive do sa sa mga gamot o do sa oxygen level niya bumababa yung Kasi gusto. nag-82 yung oxygen ni Mami, kaya talaga natakot na rin kami. Pero tumataas babae, no? Pero noong time na yun, 82. Tapos si Mami talagang wala nang yung kumbaga kahit kausapin, hindi na talaga hindi nagre-response sa mga sinasabi nila, parang tulala lang, ano. Ayun, tapos sabi nung yun daw, intubate para, sabi ko, pag in-intubate yan, i-induce comatose yan. Pag ganun, 50-50 ka na nun. Parang, lalo na Mahirap sa yun edad ni Mami na ganun, parang, ang hirap i-risk. Kaya nga sabi namin ko, anong magiging mas magandang desisyon. Kaya ngayon, buti, tinry Inantay mo muna ng, nila. ng konti. Kasi nga yung antibiotic malakas naman. So, sobrang lakas nga, nakatulog ka agad si Mami. Parang, kagad, nag-take effect kagad. Parang ilang minuto lang, 30 minutes. Oo. Parang ganun. Kasi nung nasa bahay si Mami, ginaganon yung yung oxygen niya. Kaya minsan, May oxygen kasi sa bahay. oo, natatanggal niya. Ayaw niya nung may nakalagay sa ilong. Ay ngayon, na siya, parang naka headband, Tsaka high oxygen talagang high ginagamit. oxygen na yung ginamit para hindi na i-intubate. Awa ng Diyos hindi naman humantong doon sa pag-i-intubate kay Mami. Pero nasa critical condition pa rin, kaya nilagay si Mami ICU. sa ICU. Nasa ICU siya ngayon. Pero sabi nga namin, kung mas makakabuti yun, at least matutukan, mas mainam. Pero syempre, andun pa rin yung lalo critical, wala pang dinedeclare yung doktor na okay na. Okay, hindi pa. Kasi raw yan kailangan matanggal daw yung mga particles na yun na napunta sa baga. Mailabas niya. Kasi kung hindi malalabas, hindi kumbaga magsa-cycle lang yung infection, Hindi mawawala. magiging fully yung recovery niya pag nagkataon. Tapos yun nga, dahil nga hindi na nga rin hirap pang nilagyan na ng feeding tube. Feeding tube. Para sigurado na rin na na diretso sa hindi na pumunta sa lungs. Kasi dito natin, 'di ba, may magkahiwalay lungs tsaka pero may tendency din na pumunta doon sa lungs talaga Ang nakakaano lang kasi syempre, alam niyo naman na may kung yung normal na matanda, hindi basta-basta. Pero si Mamex, di ba, may Alzheimer's. Hindi niya masabi na masakit ito, May masakit, may nararamdaman siya. Kaya nung nakita nila na parang, iba, kinakausap lang, titig lang sa kanya Kiki. Kaya nung right away, tinakbo na nila.
sa veteran. Nakakahawa kasi sobrang hirap ng kalagayan niya. Ganon din kami. Ako nga, hindi na ako pumasok eh. Kasi langanin. Kasi pasok niya kung papasok alas 6. Anong oras? Launang pasado, gising pa kami. Sabi namin, wag na. Hanggang Sabi alas ko, 3, inaano namin yung Sabi update. ko, wag ka nang pumasok. Abangan mo na lang. Kasi syempre, yung mga ganyan na critical na kailangan talaga hindi lang kumbaga, laging tatawag si Ninya para tanongin ano magiging desisyon. Kaya abang-abang lang. Ito kahit papaano. Di pa rin out of danger si mami ngayon kasi yun nga. Kaya salamat sa mga prayers. No, actually, nung yung effect yung kaagad eh. Nung nag-post ka, gamot, di ba? oo. Tapos nag-post si Ninya, daming prayers. Laking bagay yun eh. Maraming salamat sa mga nagpaabot ng ng dasal, Yun lang naman ang kailangan talaga sa ngayon. Hindi naman kami humingi ng ng financial na tulong or ang pinakamalaking bagay talaga yung pagdarasal, panalangin para kay mami. Ayun. Kaya thankful na kabilaan, mga nagme-message, mga nagko-comment. Wala, hindi nga rin ako mapakali kanina kaya naglinis na lang ako, nag-garden. Bunot nga siya ng mga damo kanina eh. Kasi pumasok ako, sabi ko na yung pwedeng dalawa tayong di papasok. Sabi ko syempre lalo, alam niyo naman, hindi biro ang bills sa Pilipinas. Pag na-hospital, lalo pag ICU ang usapan. Sabi ko, sige, ikaw na lang wag pumasok. Ako na ang papasok. Bagay, ready. Sabi ko, gusto mo bang umuwi? Ayun nga eh. Hindi naman din makakatulong yung pag-uwi ko dun sa Pilipinas. Kumbaga, yung imbis na ibigay mo para sa pagpapa-hospital ni mami yung papamasahe mo, di ba? Mas malaking bagay yung makakatulong kasi kahit dumating ako dun, wala rin naman ako magagawa. Hindi ko na mahawak yung buhay niya. Tsaka hindi natin nirarush yun kasi sa hospital doon mas siya eh. Mas mamomonitor. Mas magiging okay yung niya. Baga matututukan. Gaya doon sa ICU nalagay, syempre may solo siyang nurse talaga na nag-check sa kanya. Mahirap yung ganun. Tsaka hindi naman kagaya sa Canada yun na parang kulang na lang, madaliin ka na, lumabas ka agad tapos na. Bagong opera ka pa lang. Doon, hindi naman doon sa pera-pera, pero syempre, mas maganda kasi yung recovery niya talagang inaano ng mga doktor. Or ewan ko lang din, hindi kasi lahat ng doktor ganun din or hindi rin lahat ng hospital ganun. Hindi pare-pareho. Hindi pare-pareho kasi si mami is kaya lang sa edad kasi ni mami, sa condition kailangan tutukan. Kaya yun. Parang sunod-sunod ang mga pangyayari. Tsaka yung mga nagkakasakit, ganyan. Mga kakilala pa namin ng mga na-operahan. Parte talaga ng buhay. Hindi natin pwedeng sabihin na malas o kung ano man. Ano yun eh, kumbaga ano yun yung parte, pagsubok talaga sa buhay. Buhay sa ganun eh, yung mga pagsubok. Hindi natin hawak, sabi nga nung nakita ko kanina sa YouTube nag-scroll lang ako, nililibang ko lang yung sarili ko kasi naiisip ko si mami, nakakalungkot at wala akong magawa. Ang nagagawa ko lang is magpadala ng pera, i-monitor yung kung ano nangyari, pero physically wala akong magawa talaga. Nag-scroll lang ako, sabi niya, nagtataka ba kayo bakit ganun yung barko ni Noah's Ark? Sabi ko, ano yung logic nung Noah's Ark. Sabi niya walang steering yung sa barko, tawag parang steering wheel. Walang layag, walang basta lang, parang solid lang siya. Walang motor, walang upuan para do sa kapitan ng barko, wala. Wala halos bintana, 'di ba? Sarado lang. Kasi daw yung barko na yun is hindi parang buhay ng mga nasa loob ng barko na yun. Hindi kailangan kontrolin. Kumbaga sumabay lang sa flow na ibinibigay ng Panginoon na
na kung saan dadalhin. Hindi nila alam kung kailan Saan mapupunta. kung saan sila mapupunta, kung kailan huhupa yung ulan o yung baha. Kung saan sila dalhin. Ganun daw ang buhay. Kumbaga, wag mong kontrolin. Wag mong sabihin na pinapaubaya mo pero pinipilit mo pa rin yung gusto mo mangyari do sa sitwasyon. Kaya nga sabi ko, kung dumating man sa punto na hindi man, wag man sana mangyari, syempre, kung mawala man ang mami, wala na rin talaga ako magagawa dun, di ba? Talagang ano na yun. Kumbaga, gagawin namin lahat Gagawin ng namin makakaya lahat namin, ng syempre. kaya namin, pero hindi pa rin namin masisigurado na yung buhay niya is magiging ligtas na dahil doon sa Kaya nga sabi ko sa pagkakataon kanya, na yun. tatagan niya yung loob niya kasi talagang lahat dumadaan sa ganun. Marami na. Habang tumatanda kasi ang tao, maraming makikita mo talaga, mga kaibigan mo, mga mga tiyahin, tiyuhin mo, pamilya mo. mahal mo sa buhay. Kagaya sa akin, dalawang kuya ko, ang daddy ko, yung yaya ko, mga tiyahin, tiyuhin ko, unti-unti nagkakawala eh. Lahat yun, dumaan sa'yo, mga memories nun, lahat ng mga, ano, di ba? Mga kasama yun dun eh. Pero, ganun ang buhay eh. Darating din ang araw na ikaw naman yung ando doon sa punto na yun. Kaya lang, eh, hindi natin hawak. Hindi natin mapipigilan kung ano yung kagustuhan ng ating Panginoon. Yun yung masusunod, di ba? Kaya nga, sabi sabi nga ko, kung ano yung will niya, di ba? bibigay ko na lang yung will, di ba? May pagkakataon nga yung kay Ate Leti nga nun, hindi ko makakalimutan yun kasi yung ano niya talagang makina na lang eh, yung bumubuhay sa kanya. Pero lumalaban pa Pero rin siya. kailangan mo i-let go na pagka ano. Tinanggal na yung makina, buhay pa rin si Ate Leti nun eh. Binulungan ko na lang, sabi ko, suko ka na, te. Sabi ko, hirap na yung katawan mo. Pero ganun ang buhay eh. Kaya ano, tapos sadyang panalangin na lang talagang maitutulong. Kaya maraming salamat sa inyo sa panalangin niya. Lalo pat maraming napasaya si Mami. Oo. Daming Kung si Mami nga mismo nagbablog sigurado maraming manonood eh. Makulit din kasi si Mami, palabiro, ganyan. Tsaka rekta. Kaya nga, di ba, pinipilit namin na umuwi gusto naman namin na every year umuwi, hindi kakayanin talaga. Hindi kakayanin, hindi rin basta-basta doon sa kumpanya, parang lagi ka na nagbakasyon. Pag magbabakasyon ka, 1 linggo, hindi naman sulit, di ba? Pwede. Sa mahal. Kaya nga, pinipilit namin every 2 years talaga makauwi. Makasama si Mami. Kaya nga yung mga bata-bata pa dyan at kasama nyo yung magulang nyo or malayo mo kayo sa magulang nyo, paramdam nyo kasi hindi natin alam ang buhay eh. Paramdam nyo yung importansya nila, yung kaya nyo ibigay nyo. Mahirap eh. Ayun ako, sige kami magpapaalam na rin guys. At medyo mabigat ang sitwasyon. So, maraming salamat guys. Sana pag-pray nyo lang lagi si Mami. Sana sa susunod na vlog namin, good news na naka-recover na siya. I-update na lang din namin kayo. Lagi naman nagpo-post sa Facebook din. Minsan nga nauna pa nun eh. Guys, maraming salamat ulit. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog.